init ang pagtunog ng takore at bunga ng pagkulo nito ang ingay na nagsasabing, "Tama na, ayoko na, bumitaw ka na." Pabulong ni Nena na sambit sa sarili habang tumutulo ang dalawang patak ng luha galing sa kanang mata niya. "Nena! Ano ba, Nena? Ang takuri mo! Kanino ko pa naririnig at kumukulong mula dito sa kwarto ah. Ano ba nangyari sa'yo? Parang lagi kang wala sa sarili." Sermon ni Neri. Mabilis namang pinatay ni Nena ang kalan. Kasunod ang pagring ng sariling telepono. Kabado naman ang dalaga at pilit pa rin niyang tinatanggap ang tawag at pumasok ng banyo. "Ano na naman kailangan mo, Joben?" tanong niya. "Mag-send ka sa akin ng tip-tip mo," utos ng lalaki mula sa telepono. "Pwede ba, Joben? Tama na nga yung kababuyan mo," reklamo ni Nena habang umiiyak sa banyo. "Ikakalat ko yung masiselang larawan mo. Gusto mo ba yon?" Pananakot ng binata. Walang nagawa si Nena kundi sundin ito kahit pa labag ito sa kanya. Makalipas ang 2 oras. "Anak, ang nobyo mo nasa labas. Pagbuksan mo ng pinto. Nagtatahi ako't hindi makatayo," utos ng ina niyang si Neri. Aligaga at nanginginig ng bahagya ang dalaga habang lumalabas ng bahay para pagbuksan ang nobyo. "Niintay ko yung mga chat mo, hindi ka naman nagre-reply." "Ay tita, aalis din po ako kaagad. May dadaanan din po kasi akong makikisabay." Mabilis na pagpapaalam ng binata. Katulad ka talaga ng papa mo nung binata pa siya. Matulungin at inuuna ang kapakanan ng iba. Di ko man siya nakuha, at least nakuha ka ng anak ko. Masayang biro ni Neri. Isang lunok kasabay ang tulo ng malamig na pawis ang tugon ni Nena sa dalawa. Habang nag-uusap, walang palag sa mga gusto ng nobyo, bunga ng pananakot nito. Lumipas ang isa hanggang 2 buwan na patuloy ang pananakot ni Joben sa nobya. "Bitiwan mo ko!" Pagpiglas ni Nena sa nobyo na hinahalik-halikan siya sa liig sa loob ng faculty room. "Huwag ka na maarte, hindi ka naman birhen eh. Nena, wala ka nang mapagmamalaki," sambit ni Joben habang nakahawak sa mukha ng nobya. "Joben, nagmamakaawa ko. Nasa eskwelahan tayo, konting respeto naman," pagmamakaawa ng dalaga habang hinahawakan ng nobyo ang buong katawan niya. Isang malakas na tulak ng pinto, dahilan para mapalingon silang dalawa. Kitang-kita ng guro nito ang pagbuhat ni Joben kay Nena na labas ang dibdib. Puno ng laway ang katawan at gulo ang buhok. Malamig ang ihip ng hangin. Ramdam ni Nena ang hiya at pagkalumo sa kanyang sarili. Habang mata sa mata na nakikipagtitigan sa sariling guro, mabilis na bumitaw ang dalaga sa nobyo at dumiretso sa klase. 2 linggo ang lumipas. Puting usok ang lumalabas sa bibig ng takore. Kasunod ang tunog nitong mahahalin tulad sa busina ng tren. Kumukulo na pala. Napupuno na pala. Pabulong na sambit ni Nena habang namamalansya ng uniform at nakatanaw sa kusina. "Aray!" reklamo niya nang tumama sa ulo niya ang botelya ng pulbo. "Nung nakaraan ka pa, nasasayang ang kalan sa pagtitig mo tuwing kumukulo ang takuri, Nena," sermon ng ina ni Neri. Lumapit ito at piningot ang anak. "Pag alam mong kumukulo na, tatanggalin mo na," sermon ng ina. Kasunod ang katok mula sa pinto. "O Joben, kanina ka pa inaantay ng anak ko dito. Umupo ka muna at mag-almusal," sambit ni Neri pagkatapos tanggalin ang kamay sa tenga ng anak. "Ay tita, may practice po kami ng sayaw ng mga kaklase gawe. Mamaya rin pong 8:00 ng gabi. Bala ko po sanang ipagpaalam tong si Nena kung sana po papayagan nyo," pagpapaalam ng binata. "Ikaw para ka talagang tatay mo. Hindi nyo ginagawa hanggat hindi kayo nakakapagpaalam. Sige, pumapayag ako. Paghuhugas lang naman ng platong ginagawa niyan dito eh,"
Sambit ng ina. Ma, may mga assignments and projects akong tatapusin. Pagsabat naman ng anak. Minsan na lang humingi ng paborang nobyo mo, Nena, ang damot-damot mo pa. Sumama ka, para may tagapuno siya ng pawis after practice. Bagay na sana nagawa ko sa tatay niya dati. Ay teka, nagkabalikan na ba ang nanay at tatay mo? Tanong ni Neri. Hindi na po nagpaparamdam si mama eh. Si papa parang ayaw niya na po mag-asawa muli. Dito na po pala ako, tita. Ihahanda ko po yung sapatos ko para sa practice mamayang gabi. Pagpapaalam niya, puno ng bituin ang langit. Madilim man, pero liwanag ng tindahan ang nagsisilbing araw ng grupo ni na Joben. Pansin ng isa sa mga kagrupo ang agawang nangyayari sa dilim tabi ng poste. Joben, amin na yan! Ba't mo dala yan? Iyak na tanong ni Nena. Makikitulog ako sa barkada ko mamaya para may papanoorin ako. Tugon ni Joben habang mahigpit na hawak ang flash drive na naglalaman ng masiselang picture nila. Kayo, ano ba ginagawa niyo dyan? Magsisimula na tayo! Sigaw ng leader mula sa malayo. Gulat ang tugon ni Joben dahilan para maagaw ni Nena ang flash drive sa kamay nito at mahagi sa damuhan. Nang matapos ang practice, nakauwi na ang magnobya at nobyo sa kani-kanilang bahay, habang naiwan ang iilan pang kagrupo nito. May natapakan ako! Gulat ng isa sa mga kagrupo, sabay pulot sa flash drive. Parang may pinag-aagawan sila dito kanina eh. Pansin ko sa mga anino nila. Hindi kaya ito yun? Kuryosidad niya at mga kasama niya. Inuwi nila ito at tiningnan kung ano ang nilalaman. 12:00 ng gabi, pumunta sa kusina ang dalaga para subukang magtimpla ng kape. Parang bakal na kinikis-kis sa isa't isa. Nakakarindi man, pero mahalaga ang tunog na ito. Hudyat ito na puno, tapos at kumukulo ng takore. Sobra ng init na dapat ay sapat lang. Hala! Yung takore! Gulat niya, kasunod ang mabilis na pagtakbo patungong kusina. Kinabukasan, kung sino pa talaga yung tahimik, sila pa talaga yung may tinatagong kulo. Pagpaparinig ng isa sa mga kaklase nito, nakaupo lang si Nena, kinakabahan at pinapakiramdaman ang mga kaklase. Maya-maya pa at pumasok na nga rin si Joben. Apir ang natanggap ng binata sa mga kalalakihang kaklase ni Nena. Lupit mo, pre! Iba ka pala talaga! Mabangis ka! Biro ng mga kaibigan nito. Kasunod, lingon kay Nena. Mabilis na tumayo si Nena at tumungo kay Joben, isang matinding sampal ang inabot nito. Sampal? Ginusto mo to, di ba? Gusto mo lahat ng to. Madiing sambit ni Joben. Pag nalaman to ni Mama, mapapatay ka niya. Diing sambit ni Nena. Pag nalaman to ng nanay mo, iko-congrats ka niya. Matagal niya nang gustong gawin to sa tatay ko. At least nagawa ng anak niya yung hinihiling niyang magawa sa tatay ko. Birong sambit ni Joben. Kasunod ang tawanan ng mga kalalakihan sa klase. Hindi namin to pagkakalat, Nena. Sa atin lang tong mga magkakaklase. Pero kung kumalat man, ano naman? Maitatago ka pa ba? Lahat kami dito, nasilip na lahat ng lihim na meron sa buong katawan mo. Sambit ng babaeng kaklase nito. Babae ka, dapat dinadamayan mo ko. Sambit ni Nena habang umiiyak at nakatayo. Babae ako, pero at least ako may delikadesa. Ikaw, wala pa kayong 1 taon na, may skandal ka na? Tugon nito, kasunod ang matinding tawanan. 2 araw na nagkakating klase si Nena, bunga ng hiya, hindi na nito magawang pumasok sa klase. Sa pangatlong araw, nahuli ni Neri ang kalokohan ng anak. Nalaman niyang hindi ito sa klase tumutungo tuwing umaalis ng bahay. Doble rin ang galit nito nang malamang nakipaghiwalay ito kay Joven. Puting usok
Labis na init na dapat sapat lang? Kung nahahawakan ng matagal, siguradong mapapasok ka sa pagkulo ng isang takuri. Okay guys, prepare for oral recitation. Sambit ng guro mula sa harap. Tumugon ang ringtone ng telepono ni Joven. Ma'am, excuse me lang po. Mama ko po ata. Pagpapaalam niya. Magkita tayo sa pinagpapraktisan nyo ng sayaw. Mamayang 8:00 ng gabi. Dun sa madilim na poste. Sambit ni Nena sa tawag. Nagtayuan ng balahibo ng binata. Napangiti ito at pinagpapawisan ng malamig sa sobrang excited. Sa wakas, di ko na rin siya kailangang pilitin. Sambit ni Joven habang dumidila sa sariling labi. Matapos ang usapan na yon, 6:00 ng hapon, binalot ni Nena ng tela ang bagong kulong takore. Sabay ipinasok sa bag kasama ang isang tali ng lubid. Nang matapos sa paghahanda, agad itong tumungo sa nasabing tagpuan. Nakakapaso sa likod ang init ng takore na nasa loob ng sarili niyang bag. 8:00 ng gabi nang makarating ang dalaga. Sabi na nga ba't hahanap-hanapin mo rin yung init na kaya kong ibigay Sambit ni Joven. Madiing halik ang binigay ni Nena. Inihiga ang binata sa damuhan at tinali ang dalawang kamay sa may sanga. Teka, ang welda, saan mo natutunan to? Tanong ng binata. Tawag lang ng init ng katawan, Joven. Masyado nang mainit Sobra na. Sa dapat, sapat lang sana. Sambit ni Nena habang nakatingin lang sa nakataling binata. Di tanggalin mo nakasuotan mo. Pag-aaya ni Joven. Pag kumulo ng takore, mapapasok ka sa init. Masusugatan ka. Magsisisi ka. Magsisisi ka! Sigaw ni Nena habang nanggigigil. Pakawalan mo nga ako? Anong pinagsasabi mo? Ba't may dala kang takore? Anong balak mong gawin? Sunod-sunod na tanong ng binata. Malakas na sigaw ang narinig ng magkakapit-bahay mula sa madilim na poste ng kuryente. Katabi ng iilang mapapayat na puno. Nagtakbuhan ng mga tao para hanapin kung saan nanggagaling ito. Lapnos ang mukha ng binata na halos lumuluwa ang mata, naluto na rin sa mga oras na iyon. Isang malakas na sigaw ng tulong ang sinambit ng binata na hindi na rin makakita sa mga oras na iyon. Agad naman siyang dinala sa ospital. Kinabukasan lang din at kumatok sa pinto ang mag-ina ng tatay ni Joven kasama ang mga pulis. Wala akong kasalanan! Sigaw ni Nena habang nakaposas ang mga kamay at nakaupo naman si Neri sa sahig at umiiyak. Buti na lang at hindi kita napangasawa, Neri. Anong klaseng pagpapalaking ginawa mo sa anak mo? Gigil na tanong ng tatay ni Joven. Lumipas ang 2 buwan at nilaban ni Neri ang kaso. Nasiwalat ang katotohanang binablackmail ng binata ang dalaga. Sunog man ang mukha pero tuluyan pa ring nakulong si Joven para hindi na magawa sa iba pang kababaihan ang ginawa nito kay Nena. Nakabalik na sa pag-aaral pero sa ibang eskwelahan. Naging mapili na din si Neri sa mga lalaking nanliligaw sa kanyang anak para na rin sa proteksyon nito. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.